Biyag ni Lamang. Sa lambak ng Nalbuan sa baybayin ng Ilog na Gilian sa La Union, ay may mag-asawang kilala sa pangalang Don Juan at Namongan. Nang malapit ng magsilang ng sanggol si Namongan, nilusob ng tribo ng Igorot ang nayon at pinatay ang maraming tauhan ni Don Juan. Sa laki ng galit, nilusob naman ni Don Juan ang mga Igorot upang ipaghiganti ang mga tauhan niya. Hindi na nakabalik si Don Juan sa kanyang nayon. Ang naging balita, siya ay pinugutan ng ulo ng mga Igorot. Isinilang ni Namongan ang kanyang anak. Ang sanggol ay nagsalita agad at siya na ang pumili ng pangalang Lamang at siya na rin ang pumili ng kanyang magiging ninong. Nang malaman ni Lamang ang masakit na nangyari sa kanyang ama, sumumpa siyang ipaghihiganti niya ito. Sa gulang na 9 na buwan pa lamang ay malakas, matipuno at malaking lalaki na siya. Ayaw man siyang payagan ng kanyang ina upang hanapin ang bangkay ng kanyang ama, ay nagpilit din si Lamang na makaalis. Kasama niya sa pagtungo sa lupain ng mga Igorot ang isang mahiwagang tandang, ang tangabaran, at mahiwagang aso. Baon rin niya ang kanyang talisman mula sa puno ng saging. Sa tulong ng kanyang talisman ay madali niyang nalakbay ang mga kabundukan at kaparangan. Sa laki ng pagod ni Lamang, siya ay nakatulog. Napangarap niya ang mga Igorot na pumatay sa kanyang ama na nagsisipagsayaw at nililigiran ng pugot na ulo ng kanyang ama. Nagpatuloy si Lamang sa paglalakbay at narating ang puok ng mga Igorot. Nakita niya ang ulo ni Don Juan na nasa sarukang isang haliging kawayan. Hinamon ni Lamang ang mga Igorot. Pinauwi ng mga Igorot si Lamang upang huwag siyang matulad sa ginawa nila kay Don Juan. Sumigaw ng ubod lakas si Lamang at nayanig ang mga kabundukan. Ang tinig niyang naghahamon ay narinig ng marami kaya't dumating ang maraming Igorot at pinaulanan si Lamang ng kanilang mga sibat. Hindi man lang nasugatan si Lamang. Nang maubusan ng sibat ang mga Igorot, ay si Lamang naman ang kumilos. Hinugot niya ang mahaba niyang itak at para lamang siyang tumatabas ng puno ng saging na pinagpapatay niya ang mga nakalaban. Umuwi si Lamang sa Nalbuan. Naligo siya sa Ilog Amburayan sa tulong ng mga dalaga ng tribo. Dahil sa dungis na nanggaling kay Lamang, namatay ang mga isda sa Ilog Amburayan at nagsiaho ng mga igat at alimasag sa pampang. Matapos mamahinga ay gumayak na si Lamang patungo sa Kalanutian upang manligaw sa isang dilag na nagngangalang Ines Canoyan. Kasama ni Lamang ang kanyang mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Sa daan patungo sa Kalanutian ay nakalaban niya ang higanteng si Sumarang. Pinahipan ni Lamang sa hangin si Sumarang at ito ay sinalipadpad sa ika-7 bundok. Sa tahanan ni na Ines ay maraming tao. Hindi napansin si Lamang. Tumahol ang mahiwagang aso ni Lamang. Nabuwal ang bahay. Tumilaok ang mahiwagang tandang. Muling tumayo ang bahay. At napansin si Lamang. Ipinagtapat ng tandang at aso ang kanilang layunin. Nais pakasalan ni Lamang si Ines. Hindi naman tumutol ang mga magulang ni Ines kung magbibigay si Lamang ng panhik o bigay kaya na kapantay ng kayamanan ni na Ines. Nagpadala si Lamang ng 2 barkong puno ng ginto at nasiyahan ang mga magulang ni Ines. Si Ines at si Lamang ay ikinasal ng marangya at maringal sa simbahan.
Pagkatapos ng kasalan, bilang pagtupad sa kaugalian ng mga tao sa Kalanutian, kailangang manghuli si Lamang ng mga isdang rarang. Nakikini-kinita ni Lamang na may mangyayari sa kanya na siya ay makakain ng pating na berkahan. Ipinagbili ni Lamang ang dapat gawin sakaling mangyari ito. Si Lamang ay sumisid na sa dagat. Nakain siya ng berkahan. Sinunod ni Ines ang bili ni Lamang. Ipinasisid niya ang mga buto ni Lamang. Tinipon ito at tinakpan ng saya ni Ines. Inikot-ikutan ng mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Tumilaok ang tandang at tumahol ang aso. Walang ano-ano'y kumilo sa mga butong may takip na saya. Nagbangon si Lamang na parang bagong gising sa mahimbing na pagkakatulog. Nagyakap si Lamang at si Ines. Kanilang niyakap din ng aso at tandang. At namuhay silang maligaya sa mahabang panahon. Ang biyag ni Lamang. Sa lambak ng Nalbuan sa baybayin ng ilog na Gilian sa La Union, ay may mag-asawang kilala sa pangalang Don Juan at Namongan. Nang malapit ng magsilang ng sanggol si Namongan, nilusob ng tribo ng Igorot ang nayon at pinatay ang maraming tauhan ni Don Juan. Sa laki ng galit, nilusob naman ni Don Juan ang mga Igorot upang ipaghiganti ang mga tauhan niya. Hindi na nakabalik si Don Juan sa kanyang nayon. Ang naging balita, siya ay pinugutan ng ulo ng mga Igorot. Isinilang ni Namongan ang kanyang anak. Ang sanggol ay nagsalita agad at siya na ang pumili ng pangalang Lamang at siya na rin ang pumili ng kanyang magiging ninong. Nang malaman ni Lamang ang masakit na nangyari sa kanyang ama, sumumpa siyang ipaghihiganti niya ito. Sa gulang na 9 na buwan pa lamang ay malakas, matipuno at malaking lalaki na siya. Ayaw man siyang payagan ng kanyang ina upang hanapin ang bangkay ng kanyang ama,
ay nagpilit din si Lamang na makaalis. Kasama niya sa pagtungo sa lupain ng mga igorot ang isang mahiwagang tandang, ang tangabaran, at mahiwagang aso. Baon rin niya ang kanyang talisman mula sa puno ng saging. Sa tulong ng kanyang talisman ay madali niyang nalakbay ang mga kabundukan at kaparangan. Sa laki ng pagod ni Lamang, siya ay nakatulog. Napangarap niya ang mga igorot na pumatay sa kanyang ama na nagsisipagsayaw at nililigiran ng pugot na ulo ng kanyang ama. Nagpatuloy si Lamang sa paglalakbay at narating ang puok ng mga igorot. Nakita niya ang ulo ni Don Juan na nasa sarukang isang haliging kawayan. Hinamon ni Lamang ang mga igorot. Pinauwi ng mga igorot si Lamang upang huwag siyang matulad sa ginawa nila kay Don Juan. Sumigaw ng ubod lakas si Lamang at nayanig ang mga kabundukan. Ang tinig niyang naghahamon ay narinig ng marami kaya't dumating ang maraming igorot at pinaulanan si Lamang ng kanilang mga sibat. Hindi man lang nasugatan si Lamang. Nang maubusan ng sibat ang mga igorot, ay si Lamang naman ang kumilos. Hinugot niya ang mahaba niyang itak at para lamang siyang tumatabas ng puno ng saging na pinagpapatay niya ang mga nakalaban. Umuwi si Lamang sa Nalbuan. Naligo siya sa ilog Amburayan sa tulong ng mga dalaga ng tribo. Dahil sa dumis na nanggaling kay Lamang, namatay ang mga isda sa ilog Amburayan at nagsiaho ng mga igat at alimasag sa pampang. Matapos mamahinga ay gumayak na si Lamang patungo sa Kalanutian upang manligaw sa isang dilag na nagngangalang Ines Canoyan. Kasama ni Lamang ang kanyang mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Sa daan patungo sa Kalanutian ay nakalaban niya ang higanteng si Sumarang. Pinahipan ni Lamang sa hangin si Sumarang at ito ay sinalipadpad sa ikapitong bundok. Sa tahanan ni na Ines ay maraming tao. Hindi napansin si Lamang. Tumahol ang mahiwagang aso ni Lamang. Nabuwal ang bahay. Tumilaok ang mahiwagang tandang. Muling tumayo ang bahay. At napansin si Lamang. Ipinagtapat ng tandang at aso ang kanilang layunin. Nais pakasalan ni Lamang si Ines. Hindi naman tumutol ang mga magulang ni Ines kung magbibigay si Lamang ng panhik o bigay kaya na kapantay ng kayamanan ni na Ines. Nagpadala si Lamang ng 2 barkong puno ng ginto at nasiyahan ang mga magulang ni Ines. Si Ines at si Lamang ay ikinasal ng marangya at maringal sa simbahan. Pagkatapos ng kasalan, bilang pagtupad sa kaugalian ng mga tao sa Kalanutian, kailangang manghuli si Lamang ng mga isdang rarang. Nakikinikinita ni Lamang na may mangyayari sa kanya na siya ay makakain ng pating na berkahan. Ipinagbili ni Lamang ang dapat gawin sakaling mangyari ito. Si Lamang ay sumisid na sa dagat. Nakain siya ng berkahan. Sinunod ni Ines ang bili ni Lamang. Ipinasisid niya ang mga buto ni Lamang. Tinipon ito at tinakpan ng saya ni Ines. Inikot-ikutan ng mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Tumilaok ang tandang at tumahol ang aso. Walang ano-ano'y kumilos sa mga butong may takip na saya.
Nagbangon si Lamang na parang bagong gising sa mahimbing na pagkakatulog. Nagyakap si Lamang at si Ines. Kanilang niyakap din ng aso at tandang. At namuhay silang maligaya sa mahabang panahon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong aking ibabahagi ay tungkol kay Prinsipe Bantugan, ang epiko ng Mindanao. Tara, halika, panoorin natin. Magkapatid sina Bantugan at Haring Madali ng kaharian ng Bumbaran. Labis ang inggit ni Haring Madali sa kapatid sapagkat hinahangaan ng mga kababaihan ang kanyang katapangan at taglay na kisig nito. Ipinag-utos niya na walang makikipag-usap kay Prinsipe Bantugan at sino man ang sumuway ay parurusahan niya ng kamatayan. Dala ng sama ng loob, nilisan niya ang Bumbaran at kung saan-saan siya nakarating. Isang araw, dahil sa matinding pagod, nagkasakit at namatay siya sa lupaing nasa pagitan ng dalawang dagat. Natagpuan ni Prinsesa na Timbang at ng kapatid nitong hari ang bangkay ni Prinsipe Bantugan. Hindi nila ito nakilala, kaya sumangguno sila sa konseho kung ano ang dapat nilang gawin. Biglang dumating ang isang ibon. Sinabi ng loro na ang bangkay ay si Prinsipe Bantugan na mula sa kaharian ng Bumbaran at ibinalita naman ang pangyayari kay Haring Madali. Nang malaman ni Haring Madali ang nangyari sa kapatid, ay kaagad siyang lumipad sa langit kasama ang isang kasangguni upang bawiin ang kaluluwa ng prinsipe. Bumalik ang hari sa Bumbaran at pilit niyang ibinalik ang kaluluwa ng kapatid. Muling nabuhay ang prinsipe at nagsaya ang lahat. Humingi ng tawad ang hari kay Prinsipe Bantugan at tuluyan ng nagpakabuti. Sumalakay si Miss Kuyaw sa Bumbaran dahil nalaman niyang namatay si Prinsipe Bantugan. Lumaban si Prinsipe Bantugan, ngunit dahil mahina pa siya, nabiyag siya at iginapos. Ngunit nagbalik ang kanyang lakas at nilagot ang gapos. Sa laki ng galit sa mga kalaban, lalo siyang lumakas at nagawa niyang mapuksa ang mga ito. Nang matapos ang labanan, pinasyalan ni Prinsipe Bantugan ang buong Bumbaran. Lahat ng kanyang kasintahan ay pinakasalan niya at sila ay dinala sa kanilang kaharian. At dito po nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Prinsipe Bantugan, ang epiko ng Mindanao. Sana ay marami kayong nakuhang kaalaman at natutunang aral na magagamit sa araw-araw. Maraming salamat po sa pakikinig. Yun lamang. Paalam.
Ang biyag ni Lamang. Sa lambak ng Nalbuan sa baybayin ng Ilog na Gilian sa La Union, ay may mag-asawang kilala sa pangalang Don Juan at Namongan. Nang malapit ng magsilang ng sanggol si Namongan, nilusob ng tribo ng Igorot ang nayon at pinatay ang maraming tauhan ni Don Juan. Sa laki ng galit, nilusob naman ni Don Juan ang mga Igorot upang ipaghiganti ang mga tauhan niya. Hindi na nakabalik si Don Juan sa kanyang nayon. Ang naging balita, siya ay pinugutan ng ulo ng mga Igorot. Isinilang ni Namongan ang kanyang anak. Ang sanggol ay nagsalita agad at siya na ang pumili ng pangalang Lamang at siya na rin ang pumili ng kanyang magiging ninong. Nang malaman ni Lamang ang masakit na nangyari sa kanyang ama, sumumpa siyang ipaghihiganti niya ito. Sa gulang na 9 na buwan pa lamang, ay malakas, matipuno, at malaking lalaki na siya. Ayaw man siyang payagan ng kanyang ina upang hanapin ang bangkay ng kanyang ama, ay nagpilit din si Lamang na makaalis. Kasama niya sa pagtungo sa lupain ng mga Igorot, ang isang mahiwagang tandang, ang tangabaran, at mahiwagang aso. Baon rin niya ang kanyang talisman mula sa puno ng saging. Sa tulong ng kanyang talisman ay madali niyang nalakbay ang mga kabundukan at kaparangan. Sa laki ng pagod ni Lamang, siya ay nakatulog. Napangarap niya ang mga Igorot na pumatay sa kanyang ama na nagsisipagsayaw at nililigiran ng pugot na ulo ng kanyang ama. Nagpatuloy si Lamang sa paglalakbay at narating ang puok ng mga Igorot. Nakita niya ang ulo ni Don Juan na nasa sarukang isang haliging kawayan. Hinamon ni Lamang ang mga Igorot. Pinauwi ng mga Igorot si Lamang upang huwag siyang matulad sa ginawa nila kay Don Juan. Sumigaw ng ubod lakas si Lamang at nayanig ang mga kabundukan. Ang tinig niyang naghahamon ay narinig ng marami kaya't dumating ang maraming Igorot at pinaulanan si Lamang ng kanilang mga sibat. Hindi man lang nasugatan si Lamang. Nang maubusan ng sibat ang mga Igorot, ay si Lamang naman ang kumilos. Hinugot niya ang mahaba niyang itak at para lamang siyang tumatabas ng puno ng saging na pinagpapatay niya ang mga nakalaban. Umuwi si Lamang sa Nalbuan. Naligo siya sa Ilog Amburayan sa tulong ng mga dalaga ng tribo. Dahil sa dungis na nanggaling kay Lamang, namatay ang mga isda sa Ilog Amburayan at nagsiaho ng mga igat at alimasag sa pampang. Matapos mamahinga ay gumayak na si Lamang patungo sa Kalanutian upang manligaw sa isang dilag na nagngangalang Ines Canoyan. Kasama ni Lamang ang kanyang mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Sa daan patungo sa Kalanutian ay nakalaban niya ang higanteng si Sumarang. Pinahipan ni Lamang sa hangin si Sumarang at ito ay sinalipadpad sa ika-7 bundok. Sa tahanan ni Ines ay maraming tao. Hindi napansin si Lamang. Tumahol ang mahiwagang aso ni Lamang. Nabuwal ang bahay. Tumilaok ang mahiwagang tandang. Muling tumayo ang bahay. At napansin si Lamang. Ipinagtapat ng tandang at aso ang kanilang layunin. Nais pakasalan ni Lamang si Ines. Hindi naman tumutol ang mga magulang ni Ines kung magbibigay si Lamang ng panhik o bigay kaya na kapantay ng kayamanan ni Ines. Nagpadala si Lamang ng 2 barkong puno ng ginto at nasiyahan ang mga magulang ni Ines. Si Ines at si Lamang ay ikinasal ng marangya at maringal sa simbahan.
Pagkatapos ng kasalan, bilang pagtupad sa kaugalian ng mga tao sa Kalanutian, kailangang manghuli si Lamang ng mga isdang rarang. Nakikinikinita ni Lamang na may mangyayari sa kanya na siya ay makakain ng pating na berkahan. Ipinagbili ni Lamang ang dapat gawin sakaling mangyari ito. Si Lamang ay sumisid na sa dagat. Nakain siya ng berkahan. Sinunod ni Ines ang bili ni Lamang. Ipinasisid niya ang mga buto ni Lamang. Tinipon ito at tinakpan ng saya ni Ines. Inikot-ikutan ng mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Tumilaok ang tandang at tumahol ang aso. Walang ano-ano'y kumilo sa mga butong may takip na saya. Nagbangon si Lamang na parang bagong gising sa mahimbing na pagkakatulog. Nagyakap si Lamang at si Ines. Kanilang niyakap din ng aso at tandang. At namuhay silang maligaya sa mahabang panahon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong aking ibabahagi ay tungkol kay Prinsipe Bantugan, ang epiko ng Mindanao. Tara, halika, panoorin natin. Magkapatid sina Bantugan at Haring Madali ng kaharian ng Bumbaran. Labis ang inggit ni Haring Madali sa kapatid sapagkat hinahangaan ng mga kababaihan ang kanyang katapangan at taglay na kisig nito. Ipinag-utos niya na walang makikipag-usap kay Prinsipe Bantugan at sino man ang sumuway ay parurusahan niya ng kamatayan. Dala ng sama ng loob, nilisan niya ang Bumbaran at kung saan-saan siya nakarating. Isang araw, dahil sa matinding pagod, nagkasakit at namatay siya sa lupaing nasa pagitan ng dalawang dagat. Natagpuan ni Prinsesa na Timbang at ng kapatid nitong hari ang bangkay ni Prinsipe Bantugan. Hindi nila ito nakilala, kaya sumangguno sila sa konseho kung ano ang dapat nilang gawin. Biglang dumating ang isang ibon. Sinabi ng loro na ang bangkay ay si Prinsipe Bantugan na mula sa kaharian ng Bumbaran at ibinalita naman ang pangyayari kay Haring Madali. Nang malaman ni Haring Madali ang nangyari sa kapatid, ay kaagad siyang lumipad sa langit kasama ang isang kasangguni upang bawiin ang kaluluwa ng prinsipe. Bumalik ang hari sa Bumbaran at pilit niyang ibinalik ang kaluluwa ng kapatid. Muling nabuhay ang prinsipe at nagsaya ang lahat. Humingi ng tawad ang hari kay Prinsipe Bantugan at tuluyan ng nagpakabuti. Sumalakay si Miss Kuyaw sa Bumbaran dahil nalaman niyang namatay si Prinsipe Bantugan. Lumaban si Prinsipe Bantugan, ngunit dahil mahina pa siya, nabiyag siya at iginapos. Ngunit
nagbalik ang kanyang lakas at nilagot ang gapos. Sa laki ng galit sa mga kalaban, lalo siyang lumakas at nagawa niyang mapuksa ang mga ito. Nang matapos ang labanan, pinasyalan ni Prinsipe Bantugan ang buong bumbaran. Lahat ng kanyang kasintahan ay pinakasalan niya at sila ay dinala sa kanilang kaharian. At dito po nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Prinsipe Bantugan, ang epiko ng Mindanao. Sana ay marami kayong nakuhang kaalaman at natutunang aral na magagamit sa araw-araw. Maraming salamat po sa pakikinig. Yun lamang. Paalam. Ibalon, epiko ng Bicol. Ayon sa salaysay ni Pare Jose Castaño, batay sa narinig niyang kwento ng isang manlalakbay ng mga awit na si Kadugnong, ang epikong Ibalon ay tungkol sa kabayanihan ng tatlong magigiting na lalaki na sina Baltog, Handyong at Bantong. Ibalon ang matandang pangalan ng Bicol. Si Baltog ay nakarating sa lupain ng Ibalon dahil sa pagtugis niya sa isang malaking baboy ramo. Siya ay nanggaling pa sa lupain ng Batawara. Mayaman ang lupain ng Ibalon at doon na siya nanirahan. Siya ang kinilalang hari ng Ibalon. Naging maunlad ang pamumuhay ng mga tao. Subalit, may muling kinatakutan ang mga tao. Isang malaki at mapaminsalang baboy ramo na tuwing sumasapit ang gabi ay namiminsala ng mga pananim. Si Baltog ay matanda na upang makipaglaban. Tinulungan siya ng kanyang kaibigang si Handyong. Pinamunuan ni Handyong ang mga lalaki ng Ibalon upang kanilang lipulin ang mga dambuhalang buwaya, mababangis na tamaraw, at lumilipad na mga pating at mga halimaw na kumakain ng tao. Napatay nila ang mga ito maliban sa isang inkantadang nakapag-aanyong magandang dalaga na may matamis na tinig. Ito ay si Oriol. Tumulong si Oriol sa paglipol ng iba pang mga masasamang hayop sa Ibalon. Naging payapa ang Ibalon. Ang mga tao ay umunlad. Tinuruan niya ang mga tao ng maayos na pagsasaka. Ang mga piling tauhan ni Handyong ay tumulong sa kanyang pamamahala at pagtuturo sa mga tao ng maraming bagay. Ang sistema ng pagsulat ay itinuro ni Sural. Itinuro ni Dinahong Pandak ang paggawa ng palayok na iluwad at ng iba pang kagamitan sa pagluluto. Si Hablon naman ay nagturo sa mga tao ng paghabi ng tela. Si Ginantong ay gumawa ng kauna-unahang bangka ng araro, itak at iba pang kasangkapan sa bahay. Naging lalong maunlad at masagana ang Ibalon. Subalit, may isang halimaw na naman ang sumipot. Ito ay kalahating tao at kalahating hayop. Siya si Rabut.
Nagagawa niyang bato ang mga tao o hayop na kanyang maengkanto. May nagtangkang pumatay sa kanya, subalit sinamang palad na naging bato. Nabalitaan ito ni Bantong at inihandog niya ang sarili kay Handyong upang siya ang pumatay kay Rabot. Nalaman ni Bantong na sa araw ay tulog na tulog si Rabot. Kanya itong pinatay habang natutulog. Nagalit ang Diyos sa ginawang pagtaksil na pagpatay kay Rabot. Di umano, masama man si Rabot, dapat ay binigyan ng pagkakataong magtanggol sa sarili nito. Pinarusahan ng Diyos ang Ibalon sa pamamagitan ng isang napakalaking baha. Nasira ang mga bahay at pananim. Nalunod ang maraming tao. Nakaligtas lamang ang ilang nakaakyat sa taluktok ng matataas na bundok. Nang kumunti ang tubig, iba na ang anyo ng Ibalon. Nagpanibagong buhay ang mga tao ngayon sa pamumuno ni Bantong.